Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong mga tagapakinig, at patuloy na nakaantabay sa ating mga kwentong may kinalaman sa mga kababalaghan ng mundong ating ginagalawan. Ngayong araw na ito ay inyo pong mapapakinggan ang huling bahagi ng ating tampok na kwentong pinamagatang Ang Aking Alagang Panabong. Talagang seryoso ka nga sa mga sinasabi mo, paring Elpidio, na ikaw ang magkakarga ng tari sa paanan niyang talisayang panabong ng iyong tauhang si Gilberto. Pues, sige paring Elpidio, hindi kita pipigilan at sana'y huwag kang magsisi sa mga naging desisyon mo. Ang nooy nakangising sampit ni Mang Raimundo sa kanyang kumparing si Mang Elpidio. Muli itong nagsalita at sinagot niya si Mang Raimundong, "Kuwan paring Raimundo, kilala mo ako sa kung anong pagkatao meron ako. Pag ako'y nagpasya ay paniguradong hindi ako nagkakamali doon. Sisiguraduhin ko sa iyong iyon ay hindi ko pagsisisihan." Huwag na nating patagalin pa ang bakbakan ng talisayang ito at ng iyong sinyaladong malatubang yan. Sayang ang oras. Ang dagdag pang sabi ni Mang Elpidio, at pagkatapos nooy nasaksihan na nga ng lahat ng mga tao. Sa labas o paligid ng sabungan, napapasok na sa aming sabungan si Mang Elpidio at si Angkol Bugoy. Dala ni Mang Elpidio ang aking alagang talisayang panabong at si Mang Raimundo at ang kanyang personal na magtataring si Adyong. Isang magandang laban ang ating masasaksihan ngayon, kaibigang Lerio. Ang mahinang sambit ni Bruno sa kanyang katabing kaibigang magsasabong, at nang tuluyan na ngang makapasok sa loob ng sabungan si Mang Elpidio at si Mang Raimundo, ay mas lalo pa ngang lumakas ang mga sigawan ng mga sabungero at mga mamumusta. "Pagharapin niyo na, Tatang Elpidio, ang inyong talisayan at ang sinyaladong malatubang ito bago niyo kargahan ng tari." Ang utos ng sentensyador sa kanilang dalawa, at nang ito'y kanilang ginawanay, parehong agresibong tumuka sa bawat isa ang dalawang mga panabong. Parehong agresibo at kondisyon na kondisyon ang mga ito, at dahil do'y tuluyan na ngang ipinag-utos sa kanilang dalawa ng sentensyador ng sabungan. Nakargahan na nga nila ng tari ang paanan ng dalawang mga panabong. Seryosong pinargahan ni Adyong ng kanyang sariling matalas na tari ang kaliwang paanan ng sinyaladong malatuba, na nooy maingat na hawak-hawak ni Mang Raimundo, at ganoon rin ang makikitang ginagawa ni Mang Elpidio sa kaliwang paanan ng aking alagang talisayang panabong. Ngunit nasaksihan ng lahat ng mga tao sa paligid ng sabungan sa kung papaanong humitit na muna ng makapal na usok sa kanyang tabako si Mang Elpidio, at kanya itong ibinugas sa ulo at buong katawan ng aking talisayang panabong. At nang iyon ay napansin ni Mang Raimundo, ay do'y nagulat at nagtaka ito sa kanya o sa kanyang kumparing si Mang Elpidio. Para saan kaya yung ginawang yun ni paring Elpidio? Ngayon ko lamang nakitang ginawa niya yun sa kanyang ibibitaw na isang panabong. Ang nooy nagtatakang tanong ni Mang Raimundo sa kanyang sarili. At nang matapos na ngang makargahan ng mga tari ang dalawang mga panabong, ay doon na nga pinagharap si Mang Elpidio at si Mang Raimundo ng sentensyador ng sabungan sa gitnang bahagi ng sabungan. Dala ang kani-kanilang mga panabong. "Nakahanda ka na ba sa nalalapit na bakbakan ng ating mga hawak na panabong, paring Raimundo?" Ang tanong ni Mang Elpidio kay Mang Raimundo. Sumagot naman ito sa kanya at sinabi nitong, "Oo, paring Elpidio. Kanina pa. Katunayan naiinip na nga ako ngayon." "Masyado ka talagang komedyante, paring Raimundo." "Hindi ako nagbibiro, paring Elpidio. Totoong kanina pa akong nasasabik o naiinip. At ikaw, paring Elpidio, magpasensyahan na lamang tayong dalawa dahil mas pinili mong pumusta dyan sa
sa talisayang yan, ha? Pagkatapos na sabihin yon ni Mang Raimundo, ay magkasabay na nga nilang pinagharap na muli sa ikalawang pagkakataon ang dalawang mga panabong. Kasunod nooy inalis na nga nila ng marahan ang mga taling nakapulupot sa taring nasa paanan ng kanilang mga hawak na panabong. Muling marahang pinagharap at ibinabat binitawan sa lupang sahig ng sabungan. Pagkalapat ng mga paa ng sinyaladong malatuba, sa lupa'y tumalon kaagad ito ng napakataas. Hiyawan ang mga mamumusta at mga sabongero dahil sa kakaibang bilis ng nasabing malatubang panabong. Gumuhit naman kaagad ang saya sa mga labi ni Mang Raimundo, samantalang kalmado lamang noon si Angkol Bugoy at maging si Mang Elpidio. Bumagsak sa nooy nasa lupang talisayang panabong ko ang sinyaladong malatuba at pinalo niya ito ng pinalo, samantalang ang aking talisayang panabong ay puro pag-atas o paglayo lamang sa sinyalado ang kanyang ginagawa. Hindi ito gumaganti ng mga pagpalo. Sa sinyaladong malatubang nooy agresibo na't nakahanda na itong patayin at gawing bihag na ang aking talisayang panabong. Ano ito? Bakit ayaw kumanti ng pagpalo ng talisayang yan sa aking panabong? Bakit panay pag-iwas at paglayo lamang ang kanyang ginagawa? Anong ibig sabihin nito? Ang sabi ni Mang Raimundo sa kanyang katabing magtataring si Adyong habang habol-habol ng kanilang mga paningin ang dalawang mga panabong. Pareho lamang tayo, boss, nang nilalaman ng ating isip. Dahil mga kumay, nalilito at nahihiwagaan sa talisayang panabong na yan. Pero sa tingin ko'y parang tao ito kung mag-isip na para bang naghihintay lamang ito ng tamang pagkakataon para makaganti ng pagpalo sa ating sinyaladong malatuba. O hindi kaya'y hinihintay niyang mapagod ang ating panabong at doon na ito gaganti ng pagpalo sa kanya. Ang nuwi seryosong wika ni Adyong sa kanyang among si Mang Raimundo. Dahilan upang magsalubong na nga ang mga kilay ni Mang Raimundo, nangalit pa ang kanyang mga ngipin, sabay wikang, Hindi maaari yan. Hindi mapapagod at manghihina ang aking panabong. Higit sa lahat, Adyong, hindi ito matatalo ng isang hindi kilala at pipitsuging talisayang panabong lamang. Hindi kailanman. Pagalit nitong sabi kay Adyong, nakailang beses pang inatake at pinalo ng sinyaladong malatuba ang aking talisayang panabong. Ngunit hindi talaga ito gumaganti ng pagpalo sa kanya. Marami ng mga sabongero at mga mamumusta ang naiinip at naiinis na sa laban dahil sa ayaw gumanti ng pagpalo ng aking talisayin. Ang iba'y nagsasabi ng walang mangyayari sa laban ng dalawang mga panabong kung ayaw ng aking talisayang panabong na gumanti ng pagpalo, at ang iba naman nagsasabing talo na ang aking talisayin dahil sa kanyang kakaibang ipinakikitang asal. Ngunit hanggang doon na lamang sila dahil ang katotohanan ay hanggat hindi nila nakikitang tumatakbo ang aking panabong ay hindi ito kailanman may dideklara ng sentensyador na ito'y natalo na. Ganyan nga, paring Raimundo. Mainip ka at magalit dahil sa lahat ng pinakang ayaw ko sa isang sabongero ay maliitin ang maliitin ang kakayahan ng aking ibibitaw na panabong. At nasa pagkatao mo ang ugaling pinakang ayaw ko. Ang sabi ni Mang Elpidio sa kanyang sarili, at nang makarating sa isang bahagi ng sulok ng sabungan ang dalawang mga panabong, ay doy, na-corner na nga ang aking talisayang panabong. Hindi na nga niya magawa-gawa pang takasan o iwasan ang sinyaladong malatuba. Inisip na't inakala ng lahat ng mga taong nakapaikot sa aming sabungan na doon na magtatapos ang laban. Ngunit nagtaka at nagulat silang lahat dahil bigla-bigla na lamang tumalasik papalayo sa aking alagang panabong ang sinyaladong malatuba. Hindi, Potres. Paanong nangyari ito? Tumilapon palayo sa gilid ng sabungan ang aking sinyaladong malatuba at nangalat pa't nagliparan ng kanyang mga balahibo. Hinayupak, hindi maaari ito.
Napakalakas ng pagpalong yun sa aking panabong ng talisayang yan. Sambit sa kanyang sarili nang nooy nagtataka ng si Mang Raimundo. Isang malakas na pagpalo ang iginawad ng aking talisayin sa kanyang panabong at tumama ang kanyang kargadang tari sa may parting kaliwang pakpak ng sinyaladong malatuba. Dahilan upang lumaylay na at sumasayad pa sa lupang sahig ng sabungan ang dugo ang kaliwang pakpak ng malatubang panabong. Nakatayo kaagad ito nang bumagsak sa lupa di kalayuan sa kinatatayuan ng kanyang among si Mang Raimundo. Ngunit hinihingal na ito't nahihirapan ng ibalanse pa. Ang kanyang katawan, taliwas yun sa aking alagang panabong dahil hindi man lang ito hinihingal. Nananatili ang tikas ng tindig nito na para bang kabibitaw pa lamang sa kanya ni Mang Elpidio. Kakaibang panabong na yan sa tanang buhay ko bilang isang magsasabong, kaibigang Leryo, ay ngayon pa lamang ako nakatagpo ng ganyang uri ng panabong. Kung kumilos ay parang tao at mag-isip. Ang manghang pagkakasabi ni Bruno sa kanyang kaibigang katabi sa labas ng sabungan. Pareho lamang tayo, kaibigang Bruno. Sa tingin ko'y malaki ang pag-asang magtatagumpay sa bakbakan ngayon. Yang talisayang yan, laban sa sinyaladong malatuba ng matandang hambog na yon. Kaibigang Leryo, ilang sandali pa'y binasag ng nakabibinging katahimikan ng paligid ng sabungan nang makita ng lahat sa kung papaanong inihahakbang ng marahan ng aking panabong ang kanyang mga paa o naglalakad ito ng marahan papalapit sa nooy ng hihina't hinihingal na ngunit nakapusturang dugo ang sinyaladong malatuba. Ang mga sabongerong katulad mo, paring Raimundo, ang mga taong may ugaling hindi maganda ay dapat na ipinapahiya sa isang sabungan. Sa sabungang merong maraming mga tao na katulad nating mga sabongero. Ang magkahulugang sambit ni Mang Elpidio sa kanyang sarili patungkol sa kanyang kumparing si Mang Raimundo habang siya'y makikitang nakangising nakatanaw. Sa hitsura ng nooy aburido ng matandang sabongerong si Mang Raimundo, banaag na sa hitsura ni Mang Raimundo ang hitsura ng isang talonang sabongero. Ang wika naman ni Oliver sa kanyang kapatid. At nang makalapit na nga sa tapat ng nakapusturang malatuba ang aking talisayin, ay muling nagtaka ang mga sabongero at mga mamumusta. Kasama na nga roon si Mang Raimundo at ang kanyang magtataring si Adyong. Dahil sa kakaibang ipinakikita ng aking talisaying panabong, dahil ibinuka ng aking panabong ang kanyang dalawang tigmagkabilang mga pakpak, bukang-buka ito at nakatihayad pa ang kanyang dalawang mga paa habang hindi ito gumagalaw at mariin niyang pinakikiramdaman ang kanyang katunggaling kaharap na panabong. Ibang klaseng panabong yan. Anong estilo yan ng pakikipagbakbakan? Ngayon pa lamang ako nakakita ng ganyang uri ng panabong. Ako rin, paring Kanor. Tumanda na ako sa pagiging isang mamumusta sa sabong. Pero ngayon pa lamang ako nakakita ng ganyang panabong. At malakas ang kutob kong hindi yan isang ordinaryong panabong lamang. Ha? Anong ibig mong sabihin, paring Andres? Malakas ang kutob ko, paring Kanor, na ang panabong na yan ay isang panabong, ay isang inkantado. Binubulog lamang ang ating mga paningin. Nakikita natin siyang isang ordinaryong manok, ngunit ang totoo pala hindi isang talisayang panabong ang kaengkwentro ng sinyaladong malatubang yan, kundi isang engkanto. Isang mapaglarong engkanto. At kung hindi yan isang engkantong nagbabalat kayo lamang bilang isang panabong, ay baka isa yang alaga ng engkanto. Ha? Ano, paring Andres? Ang nooy pag-uusap ng dalawang magkumparing parehong mamumusta sa larong sabong, samantalang pagkatapos na ibuka ng aking alagang panabong ang kanyang mga pakpak, ay umatake naman sa kanya ang nanghihina't hinihingal na malatubang panabong. Ngunit walang hapas na itong pinalo ng aking talisaying panabong. Sumabog kaagad at nangalat ang kanyang mga balahibo, dugo at mga bitukang iniluluwa ng kanyang nahiwang katawan galing sa talim ng kargadang taring ikinarga ni Mang Elpidio sa aking talisaying alagang panabong. Tulo na ang magkahalong sipon at pawis ni Mang Raimundo
Sa malagim na sinapit ng kanyang kaawa-awang malatubang panabong, brutal ang sinapit nitong kamatayan. Imposible ito. Natalo ako. At hindi lamang natalo ang aking ipinagmamalaking panabong, kundi ang mas malala ay napahiya pa ako dito mismo sa sabungan ng paryong ito. Paring Elpidio, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Paring Raimundo. Ikaw, paring Elpidio. Oo, pare. At alam ko kung ano ang naglalaro dyan sa isip mo ngayon. Alam kong ako ang sinisisi mo kung bakit natalo ka, hindi lamang sa malaking halaga ng perang ipinusta mo, kundi sa brutal na sinapit na kamatayan ng iyong ipinagmamalaking sinyaladong malatuba. Dito mismo sa hawak kong talaysayang panabong ni Gilberto. Hindi ba, paring Raimundo, ang seryosong pagkakasabi ni Mang Elpidio sa kanyang kumpare? Oo, paring Elpidio. Ikaw nga. At wala nang iba pa. Wala nang iba pa akong dapat nasisihin kundi ikaw. Kung hindi, sana ikaw ang nagkarga ng tari at nagbitaw dyan sa talisayang yan. At kung yan ay pinaubaya mo na lang sana dyan sa pangit na tiyuhin ni Gilberto, hindi sana ako matatalo at mapapahiya. Kasalanan mong lahat ng ito, Elpidio. At ito ang itatak mo sa isip mo. Pasensya na. Pero magmula sa araw na ito, hindi na kita kikilalanin kababata, kaibigan, at higit sa lahat, kumpare. Tandaan mo yan. Dahil ayoko ng kumparing traidor. Naiintindihan mo ba ako, Elpidio? Ang asik ni Mang Raimundo kay Mang Elpidio, bagay na ikinagulat ng panig nila Bruno at Oliver, maging nila ang Kulbugoy. Abay, pangit pa lang ang ugali nitong kumpare nyo, Mang Elpidio. Hindi marunong tumanggap ng pagkatalo, bastos at wala sa lugar kung magbitiw ng mga salita. Ang sabi kaagad niyang Kulbugoy, hayaan mo na lamang siya, Bugoy. Huwag na lamang ninyo siyang patulan. Karapatan niyang magsalita ng kung ano-ano, basta't huwag lamang siyang hihigit pa doon. Ama kuwan, paring Raimundo, Raimundo. Alam mo, katulad mo rin, ayoko ring magkaroon ng kaibigang o kumparing masyadong mayabang. Malaki ang kumpiyansa sa kanyang sarili at sa kanyang panabong. Ang totoo, hindi masama ang magkaroon tayo ng tiwala o kumpiyansa sa ating sarili. Pero wag naman sanang sobra, at yun ang ginawa mo, Raimundo. Nagmalabis ka sa sobrang laki ng tiwala mo sa iyong sarili, ay nakakadigkas ka na ng mga masasamang kataga sa iyong kapwa, at deserve mo ang pagkatalo mo sa sabong na ito. At kung talagang ayaw mo na akong maging kumpare o kilalaning kumpare, well, it's up to you. Ginusto mo yan, at kailanman hindi kita pwedeng pigilan. Mas lalo pa ngang nanggigil at napahiya sa maraming tao itong si Mang Raimundo nang marinig niya ang mga sinabing yon ni Mang Elpidio. Adyong, tayo na. Umalis na tayo dito mismo sa walang kwentang sabungang ito at sa harapan ng mga taong ito. Sige boss. Padabog na tumalikod ang dalawa at naglakad palayo ng aming sabungan. Kuwan po, Mang Elpidio. Paano po yan? Pati ang magandang samahan nyo ni Mang Raimundo bilang magkaibigan, magkababata at magkumpare ay nasira dahil lamang sa napakaliit na dahilan, ang pagkatalo ng kanyang ibinibida at ipinagmamalaking panabong. Ang mahinang sambit niyang Kulbugoy kay Mang Elpidio. Bumuntong hininga muna ng malalim si Mang Elpidio bago ito nagsalitang, alam niyo, Bugoy, matagal ko nang gustong mangyari ito. Parang mali, pero alam kong tama ang aking mga naging desisyon kanina. Prangka kong tao at may prinsipyo. Ang mga sinabi ko kanina kay Raimundo at narinig niyo ay pawang mga katotohanan. Ayoko ng kaibigang hambog o mapagmataas. Si paring Raimundo, ang ugali niya ay habang tumatanda siya ay lalong sumasama ang kanyang ugali. Excuse me po. Excuse me mga kamundo. Makailang beses ko na siyang pinagsabihang magbago ng pananalita sa kanyang kapwa at maging sa kanyang ugali, pero hindi niya ako pinaniniwalaan at pinakikinggan.
Mas ginusto niyang maging hambog at iyon ang pinakang ayaw ko sa lahat. At may sasabihin ako sa inyo. Magmula nang makita ko ang talisayang alagang panabong ni Gilberto na inyong pamangkin o ng aking tauhan sa aking lupain sa bundok, ay sinadya kong paparituhin si Raimundo mula sa Manila hanggang dito sa ating probinsya. Ang mahabang sabi ni Mang Elpidio, dahilan upang kung magkaganoon po. Mang Elpidio, ang ibig niyo po bang sabihin ay, oo, Bugoy. Ipinalam ko sa kanya ang tungkol sa panabong ni Gilberto. Pinlano ko ang lahat, sinadya ko na ang panabong na ito ang makakabangga ng kanyang sinyaladong malatuba. At sinadya ko rin ako ang magkakarga ng tari dito at magbibitaw. At alam kong pag natalo ang kanyang panabong ay kanya itong ikakagalit. Ikakagalit niya ito sa akin. May babaling ni Raimundo ang galit niya sa akin at yun na expected ko na. Expected ko nang dito na magtatapos ang aming ugnayan bilang magkumpare. Bahala na siya sa kung ano ang magulong mundong tatahakin niya. Doon pa lamang naunawaan nilang lahat. Ng aking apat na mga tiyuhing sina Angkol Bugoy at Oliver, maging nila Bruno, ang malalim na dahilan ni Mang Elpidio. Ilang sandali pa mga kuwan Bugoy, Oliver at Bruno, sumama kayo sa akin. Bugoy, samahan niyo ako sa bahay ni Gilberto. May importante akong sasabihin sa kanya. Napaka-importante. Ang sabi ni Mang Elpidio. Sige po, Mang Elpidio. At nang mismong araw na yon, ay magkakasama nilang iniwan ng aming sabungan. Magkakasama rin silang dumating sa aming tahanan. At masayang ibinalita sa akin nila Angkol Bugoy ang pagkapanalo ng aking alagang talisayang panabong at kung papaano ito makipagbakbakan. Halos hindi ako noon, Sir Jess, makapaniwala sa aking mga narinig na ikinwento sa akin ni Angkol Bugoy. Hindi ko sukat akalaing brutal nitong pinatay ang nooy bihag na sinyaladong malatuba. Nag-inuman silang lahat sa labas ng aming tahanan sa silong ng malaking punong nasa loob ng aming bakuran. Nahiyari sa kawayang biniyak-biyak at dooy isang hiwaga o misteryo o maging kababalaghan para sa akin ay napakahirap paniwalaan. Pero totoo ang inihayag sa akin ni Mang Elpidio dahil Iho Gilberto, gusto sana kitang makausap ng tayong dalawa lang. Importante ito dahil sa ito'y may kinalaman sa iyong panabong sa kung sino o ano nga ba ito. Ano po? Ang mahinang sabi sa akin ni Mang Elpidio, dala ng matinding kuryosidad at pagrespeto na rin sa kanya, kung kaya't pinagbigyan ko siya. Habang nooy masasayang nag-iinuman sila Angkol Bugoy, ang magkakaibigang sina Bruno at magkakapatid sina Oliver, ay nag-usap kami ni Mang Elpidio sa aming balkonahe at do'y sinabi niyang, Iho, alam mo bang hindi ordinaryong panabong lamang yang iyong alagang panabong? Isa itong alagang hayop ng isang inkantong nakatira sa matandang punong nasa bundok na iyong inaalagaan. Ano po, Mang Elpidio? Ang aking talisayang panabong ay alaga ng isang engkanto. Gulat kong sagot sa kanya. Oo, Iho. Ang makailang beses niyang makaligtas sa anumang peligro mula pagkasisiw hanggang ngayon, na isa na siyang tandang ay pruweba lamang na ito'y alaga ng isang engkanto. Dagdag pa niyang sabi sa akin, dahilan upang mas lalo pa akong naguluhan dahil papaanong nalaman niya ang tungkol sa mga peligrong natakasan ng aking alagang panabong noong sisiw pa lamang ito. Hindi ko man lang ito nabanggit sa kanya. Papaano mo po nalaman ito, Mang Elpidio? Yung patungkol sa mga peligrong nalagpasan niya noong siya'y sisiw pa lamang. Dahil iho sa aking kaibigang isang kapre. Siya ang nagsabi sa akin ng lahat patungkol sa iyong alagang talisayang panabong na ito ay alaga ng mga engkanto.
Ano? At dito po nagtatapos mga kamundo ang ating magandang kwentong at ating pinamagatang ang aking alagang panabong. Abangan niyo po mga mahal kong kamundo ang susunod nating kwentong kababalaghan. Dito lamang po sa ating mumunting channel, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Magandang araw po, gabi sa inyong lahat at shoutout po sa lahat ng nakikinig ngayon at makikinig pa lamang.